In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God's grace is extravagant, and yet we are called to be responsible. Ang grasya ng Diyos ay labis-labis, kaya lang tawag sa ating tumatanggap ay maging tayong responsable sa paggamit nito. The miracle of the feeding of the 5,000 is a miracle of responsible stewardship. How can you feed everyone lavishly, yet responsible and answerable for all the crumbs and the leftovers? The gospel presents to us the grace in two faces: the extravagant giver and the responsible, prudent receiver. God's grace is God's extravagant love, because grace is freely given. Ang iyong talino, ang iyong buhay, hindi lang yung pera mo, hindi lang yung ipon mo, hindi yung material na bagay na pinagpaguran mo. Lahat at marami sa atin, pinagbiyaan ng maraming grasya, sobra-sobra. The grace is freely given. It is not it is unmerited favor of God, unconditional love given to one, even those who are not deserving. Pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay galante sa pagbibigay, hindi naman dahil nagyayabang ka, dahil gusto mong maging masaya at mahal na mahal mo ang binibigyan mo. Minsan, may isang anak, kagagraduate pa lang ng college, ang magulang niya, mama niya, public school teacher. Itong bunsong anak, kagagraduate ng college, nagpunta ng Saudi Arabia. Kaya lang sa Saudi ang trabaho niya, laborer. Kaya after more than 2 years, bumalik itong batang nanggaling sa Saudi, mahaba ng buhok, malaki na yung katawan sa trabaho. At nung umuwi na siya dito sa Pilipinas, wala pang duty free sa Clark noon. Yung duty free sa Manila pa lang, sa NAIA, isa pa lang ang duty free. Sabi niya sa kanyang mama, "Ma, wag muna tayong umuwi sa Pampanga. Mag-duty free muna tayo." Ang saya-saya ng anak, galanting-galante, "Ma, ibibili kita ng lotion, yung malaki, para 1 year ginagamit mo, para hindi magdadry yung balat mo. Tumatanda ka na, mama. Bibili kita ng pabango." "Huwag ka nang bumili, anak. Teacher lang naman. Gusto ko may pabango ka." Ibinili siya ng damit. Tapos may nakitang magandang sapatos, naka-display. "Ma, ibibili kita ng sapatos. Sales lady, pakikuha mo nga yung naka-display na sapatos na yon. Pasubok mo kay mama ko." Sabi ng nanay, "Anak, huwag mo na akong bigyan. Public school teacher naman ako, hindi ko naman kailangan yung sapatos na maganda." Sabi nitong anak, "Ma, dati nakikipagkasal ka. Minsan nakikita kita, naghihiram ka lang ng sapatos pag may okasyon. Ito, sa'yo na yan, sa'yo yan." Sabi ng inay, "Ba't ginagastos mo yung pera mo? Pinaghirapan mo yan." Tapos may nagsentimiento ng konti yung bata, "Ma, 2 years kong inipon yan. Pangarap ko, pagka-uwi ko, ibibili ko sa iyo yung gusto mo. Pangarap ko yan, mama, pabayaan mo na ako, kaligayahan ko yan. Kung mas malaki lang yung sweldo ko, higit pa riyan, ibibigay ko." That is a loving, generous heart. Ganyan ang Diyos sa atin. Kapag nagmamahal ka, sasabihin mo, "Ang dami mo nang binigay, kulang pa nga yan eh." Kung minsan meron akong anointing. Alam ko itong pamilyang ito nagdusa sa sakit ng tatay nila. Cancer ang sakit ng tatay nila. Maraming nagastos nila. Maraming pera, maraming panahon, maraming puyat, maraming pagod. Hospital, bahay, hospital, bahay. Nung namatay yung tatay nila, umiyak yung isang anak niya, "Father, kulang pa yung binigay namin pagmamahal sa kanya." Sabi ko sa sarili ko, after giving everything already, so much, and that ang puso ng nagbibigay, feeling mo kulang pa. Bakit? Kasi pag nagmamahal ka at nagbibigay,
Gusto mo hindi lang sakto, labis-labis. When we give out of love, it is a reflection of God's abundant grace through you. Pag nagmamahal ka, nagbibigay, ito ang salamin ng Diyos, ang grasya ng Diyos na nagbibigay labis-labis. Di ba may expression, magbibigay tayo, siksik, liglig at umaapaw. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi nagkukulang, kundi sinasabi nga, kulang pa nga kasi gusto ko pang magbigay sa iyo. Kaya nga, huwag po kayong magalit, no? Kapag may kilala kayong taong makwenta, yung makwenta, parati niyang, ang dami ng binigay ko. Ako yung pinakamaraming binigay. Ako yung pinakapagod. Parating ako. Sometimes you begin to ask if that person is really in love. Kasi pag minamahal mo yung ginagawa mo at minamahal mo ang pinag-aalayan mo, no questions asked. No measurement needed. Hindi na kailangan hindi na kailangan magbilang. Di ba, may song yung Apo Ay King Society? Sabi nila, sa mga magkakaibigan, hindi na nagbibilangan. When you are with friends, you do not count anymore. You do not measure anymore. Ano pa kaya pag ang pinag-aalayan mo ay mahal mo? Ganyan ang grasya ng Diyos. Gutom ang mga tao. Pinakain sila. Ang tawag natin dito, milagro. Dahil sa pagbibigay, nagiging milagro pag tayo ay nakahandang magbigay. Baka sabihin nyo naman sa akin, Father, konting-konti lang yung kakayahan ko. Hindi ko naman pwedeng pakainin yung 5,000. You don't have to think about that. Just bring your 5 barley loaves and 2 fish. God will take care of the miracle. Ibigay mo lang kung ano ang meron ka. Alam niyo po yung barley loaves, gusto sabihin ng barley, yung magaspang na tinapay. Yung pinakamurang tinapay. Ang tinapay, kinakain ng mahirap. Kuminsan nga yung barley, pinapakain sa mga kabayo yun eh. Pero ginagawa din tinapay. Pero it is from a young boy which became an overflowing grace of love. Ang pagmamahal ng Diyos, galante. It is abundant and even extravagant. On our side naman, how do we respond to God's abundant and extravagant love? Kung may term na ganito, sana mayroon. On our part, we are called to be responsible in the face of extravagance. For nothing is meant to be wasted. Hindi ba kayo nagtataka kay Kristo? Napakain niya yung 5,000, pero yung mata niya, pagkatapos niyang pinakain yung 5,000, sobra-sobra nagpiesta. Nung busog na sila, ang mata ni Jesus nasa tira-tira. Sabi niya, pulutin niyo yung sobra. Huwag niyo ngayaan may masira. That nothing will be wasted. The response of the receiver should be like Jesus. Yes, grateful. He give thanks. And yet he should be accountable, prudent, and responsible. Maraming pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Hindi lang pera, ang iyong kakayahan, ang iyong buhay, ang mga talentong binigay sa iyo ng Diyos at mga kakayahan. This is what we are supposed to use also, not only for us, but for others. Di ba tayong mga Pilipino may ugali? Kunyari, fiesta, sobra-sobrang buffet, birthday, sobra-sobra, lalo yung Kapampangan. Ako rin, pag mayroong handaan, ayaw ko yung parang kulang. Gusto natin sobra. Pag mayroon tayong potluck, pagkatapos natin kumain ng potluck, mayroon pang sobra. Pag may birthday, pag may anniversary, pero may sikreto yung Pilipino. Siguro yung mga ibang bansa, sayang lahat yan, sayang. It will be wasted. It will be thrown away. Sa mga Pilipino, meron silang sikreto dyan. Yung tawag nilang take-out. Meron sila lalagyan. May uso ngayon yung lalagyan na plastic. Kukuha ka yung sobra, pagka-uwi, pwedeng painit, pwedeng dinner. Ngayon po, Grandparents' Day.
Yung mga lolo't lola, ang ugali nila, sila yung nagtatabi sa sobra ng mga anak nila. Yung mga bata, pagkat sobra itatapon, disposable. Yung matatanda, they keep and they recycle. Pati yung pagkain, parang si Jesus. Ang nanay ko, pag may sobrang, kunyari, ulam namin, bangus, grilled na bangus. Pag hindi namin naubos, gagawin ng nanay ko, makikita mo na naman mamayang gabi o kaya bukas, mayroong gulay, yung bangus. Iluluto niya in another way. Never wasted. Pag mayroon kang sobrang longganisa, mayroon kang sobrang itlog, sigurado bukas makikita mo nakasama sa fried rice. Nothing is wasted. It's always recycled. That is real stewardship. Ang pinagbigay sa atin ng Diyos, sana hindi natin sinisira. When they had their fill, from John 6, He said to His disciples, gather the fragments left over, that nothing will be wasted. So they collected them and filled wicker baskets with fragments. Ang dami-daming sobra na ipon nila. Ito po ang ating mabuting balita, na sana ang mga binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang sana nasisira at nasasayang ang ating panahon, ang ating talento, ang ating buhay. God gives in excess, hindi lang eksakto, kundi siksik, liglig, umaapaw, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. However, is not meant to be irresponsible and wasteful. Sabi ni Saint Mother Teresa, nabuhay si Mother Teresa sa mga mahihirap, sa mga gutom, sa Calcutta, sa India. Sabi ni Mother Teresa, when your cup overflows, don't waste it, share it. Pag nagsobra ka sa buhay mo, wag mong sirain sa mga luxury, ultra luxurious goods. Dadagdagan ko pa yung mga collection kong bag, dadagdagan collection kong relo. wag yun. Iba mahagi mo para yung grasyang naranasan mo, maranasan din ng iba. After the flowing over of graces, let us be able to be called to be responsible with the leftovers. Minsan po, mayroong isang mangyan sa bundok ng Mindoro. May bisita si Father Broderick Pabilio, ang obispo ng Manila ngayon, yung nasa inuli sa Mindoro. Mayroon siyang bisita from Manila. Itong mga mangyan, ang mga mangyan parang yung aita natin dito sa ating parokya. Naglalakad sila papunta sa bundok. It was a 2-hour walk. Along the way, may mga bayabas, may mga purutas. Yung mangyan, kumuha ng isang bayabas, nilinis sa t-shirt, tsaka kinakain along the way. Tapos yung taga Maynila, nakita niyo yung bayabas, ang lalaki, hindi lang siya kumuha ng isa, kumuha siya ng marami. Tapos nilagay sa bag. Innocently, without trying to offend. Sabi nitong mangyan, yung lokal na galing sa Mindoro, Sir, ma'am, bakit niyo po kinuha lahat? Paano po yung susunod na dadaan? Yung mangyan, inisip niya yung susunod na daraan. Kailangan din yung bayabas na yan. Meron pa naman darating. Kaya nga po, our mentality, yung modern mentality ng mga tao ngayon kasi, lalo na sa business, ang kanilang mindset, exploit and maximize. Let us exploit the natural resources. Let us maximize what is available. Hindi po ganon. Yung sakto lang sa atin, yung sobra, ipamahagi na sa iba. When you have excess money, don't just buy disposable things as gifts. Spend the money on memorable and beautiful experiences that will be cherished for a lifetime. Pwede kasing bumili ng gamit, pagkatapos mawawala na. Bumili ka ng cellphone after 3 years, disposable na. Pero pag gumawa ka ng karanasan na masaya, memorable with people, it will be kept for a lifetime as a treasure. Allow others to enjoy the experience of grace that you enjoy, and enjoy this experience together.
Kaya nga meron term ngayon, tinatawag nilang intergenerational justice. Ano po yung intergenerational justice? When we consume and wasted far beyond our own generation's need, exploited resources meant for the next generation. Halimbawa sa Pilipinas, magkano na yung utang natin sa Pilipinas ngayon? Trillions, trillions, trillions. Hindi ko po alam bilangin yung trillions. Pero nakakasigurado ko, hanggang buhay tayo, hindi natin mababayaran yan. Sinong magbabayad yan? Yung susunod na lahi, yung apo ninyo, yung magiging anak ninyo. Hindi pa man sila sinilang, may utang na sila. Ikaw gagawa ka ng utang, papagawa ka ng bahay, papabayin mo sa apo mo. That is called intergenerational justice. Sa sobra-sobra nating paggamit ng resources ngayon, hindi man tayo ang mabibigatan ang magbabayad sa utang natin. Ang mga batang hindi pa'y sinilang, they will be burdened by our excesses or sometimes irresponsibility in using the resources that is already here with us. Sayang. Kaya nga mayroon tinatawag na private ownership mindset versus responsible stewardship mindset. Yung private ownership mindset, sa akin to. Bayaran ko, binabayaran ko naman, sa akin to. I have a right. Pero merong ating Christian faith, we call it responsible stewardship. Pinagkatiwala lang sa akin ng Diyos ito. Dumadaan lang sa kamay ko ito. Dumadaan kasi susunod, ipapasa pa natin sa ating mga susunod na lahi. Kanina sa misa kong alas 7, sinabi ko sa mga taga-Sapang Bato, sino sa mga taga-Sapang Bato nag-swimming dito sa Sapa? Ate Marie, nag-swimming ka dito sa Sapang Bato nung bata kayo? Nakita nyo bang may tubig yan na marakas? Nakita nyo may isda? Ang ganda-ganda, kaya nga Sapang Bato, fresh water. Kaya lang ngayon, halos wala ng tubig. Makikita mo basura. Wala na yung sapa. Kaya nga salamat sa mga nagtatanim ng rainforest sa taas para magkaroon ng tubig muli ang ating sapa, ang ating ilog. In-enjoy natin yung sapa, in-enjoy natin yung ilog. Meron bang makikita yung apo mo na sapa? Wala na. Meron ba tayong mamamana na magandang forest? Wala na. We exploited it already too much. We are called to be responsible with God's abundant grace. Kung meron tayong grasya ngayon, gamitin natin. It is much more of a miracle to be prudent as we are responsible to the extravagance of God's graces. We are called to be responsible stewards, making the graces we receive and even make them grow and bear fruits. Sana ang pinagkakatiwala sa atin, hindi lang natin gagamitin at ipapasa sa iba, sana dadami pa, lalaki at magkakaroon ng bunga. Minsan po nag-swimming kami sa seminaryo. Director pa po ako ng theology department. Every year kasi sa seminaryo nag-swimming kami at the opening of the school year and at the end of the school year. Minsan nag-swimming kami sa Pangasinan. At naalala ko, dun sa Pangasinan na yon, may isang bata, pangalan niya Mark, 9 years old. And na-enjoy siya sa mga seminarista, nakikipaglaro, nakikipagkwento sa mga bata, itong seminarista. Tapos po, nung kakain na kami, si Mark, nandun siya, no? So, marami kaming lutong Kapampangan. Meron kaming itlog na maalat. Meron kaming tosino, longganisa. Merong adobo, hindi yung standard na adobo, no? Yung adobo lang na Kapampangan. Tapos, meron kaming mga grilled na isda. Nung kumain na po kami, si Mark, itong batang 9 years old, na taga Pangasinan, binigyan din namin ng isang plato. Linagyan ng isda, linagyan ng itlog na maalat, linagyan ng ulam. Punong-puno yung kanyang ulam, ay yung kanyang plato. Overflowing, nagrasya. And then sabi, oh, tara Mark, kumain ka na. Kumain ka na, join us. 9 years old boy. Ayaw niyang kumain, kasama kami. Ayaw niyang umupo. Uuwi daw siya. Uuwi na po ako. Dala-dala niya. Sabi, ba't uwi ka? Kain ka na dito.
sama ka, join us. Sabi ni Mark, nabigla po kami, natameme kami. Sabi niya, uwi ko na lang po itong pagkain kasi yung mga kapatid ko wala pong ulam. Nagtinginan kaming mga seminarista, mga pare. Dinagdagan pa namin ang kanyang ulam kasi kahit napakarami ng kanyang plato, punong-puno, overflowing, abundant, and extravagant, pero hindi niya lang po sinarili. Inisip niya yung mas makabata niyang kapatid, 9 years old siya, yung mga maliit na kapatid niya, gugustuhin din nila ang makinabang dun sa kanyang platong puno-puno ng pagkain. This is the grace of God. We receive so much, and yet we should also partake and remember those who have none. Let this be our joy of thanksgiving. Let this be our invitation. May God bless us all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.